Nagsagawa ngayong araw ng combined live fire exercise ang Philippine Army at US Army Pacific sa Nueva Ecija. Nagkaroon din sila ng pagkakataong masubukan ang kani-kaniyang kagamitan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Halos yumanig ang lupa nang sabay-sabay ginamit ang artillery weapons ng Philippine Army at United States Army Pacific sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Bahagi ito ng combined live fire exercise sa ilalim ng Salaknib 2024 Phase 1. Layunin ito na pausay ng kahandaan sa pagtatanggol sa pamamagitan ng development at tactical interoperability na magpapalakas sa bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. It is really an army-to-army exercise that we need to conduct so that when we combine our forces with our ally, the U.S. Army, we know what to do. What you saw under the nets and on the pieces is exactly why we're here, is to build the partnership between ourselves and the Filipino Army. Nagkaroon din ng pagkakataon na magkabilang panig na magamit ang kanya-kanyang kagamitan. Kabilang ang M119 howitzer at M77 howitzer ng US Army Pacific, gayon din ng 105mm howitzer ng Philippine Army. Ito ang Atmos 155mm howitzer ng Philippine Army, isa sa mga kagamitan na magkatuwang na ginamit ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa pagsasanay dito sa Nueva Ecija. Isa sa nakasama sa pagsasanay ang Filipino-American soldier na si Aaron, na madalas ibahagi ang kultura ng mga Pilipino sa mga Amerikano. Malaking karangalan po sa akin na makabalik po dito at makapag-train kasama ng ating mga kababayan. Nung nalaman ko po na pupunta kami dito, so sa totoo lang po na masaya po ako. Inaasahan naman na marami pang kaalaman ang mapupulot ng mga sundalo sa Phase 2 ng Salaknib. There are lots of things that we need to learn. We need to know more about modern equipment, how to utilize those equipment in different domains. Nilinaw ng militar na ang live fire exercise ay hindi paghanda sa isang gera pero pagpapalakas ng kapabilidad ng Pilipinas at Amerika. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.